Eerie Episodes 0.1. Mga kwentong kababalaghan, katatakutan at mga nilalang na hindi natin nakikita. Ito ang mapapakinggan mo dito sa aking channel. Kaya sit and relax, at makinig sa aking mga kathang-isip na mga kababalaghang kwento. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ang muling pagpasok ni Miguel sa beer inn. Dala ang babalang ibinigay ng matanda, muling naglakad si Miguel sa kagubatan, ang parehong daang dinaanan nila noong unang beses silang naligaw. Ngunit ngayon, alam niyang hindi ito isang ordinaryong paglalakbay. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang kakaibang presensya sa paligid. Ang mga puno ay tila lumulutang sa dilim, at ang hangin ay bumibigat sa bawat galaw niya. Hindi nagtagal, nakita niya ang pamilyar na liwanag sa di kalayuan. Ang lungsod ng beer inn ay nagniningning sa dilim. Ngunit ngayon, may kung anong pagbabago rito, hindi na ito mukhang kaakit-akit tulad ng dati. Ang mga ilaw ay tila may pulang anino, at ang mga gusali ay nag-iba ng anyo, parang lumang mga templo na may mga nakaukit na mukha ng mga umiiyak na tao. Kailangan kong hanapin sila, bulong ni Miguel. Si Jerome, ang wakas ng pagtakas. Samantala, si Jerome ay hindi na makakatakas. Nakagapos siya sa gitna ng isang bulwagan na puno ng mga anino, mga nilalang na hindi niya maaninag ng buo. Naririnig niya ang mga bulong sa paligid, mga tinig na nagtatanong, bakit ka lumaban? Bakit mo itinakwil ang handog? Piliting lumaban si Jerome, ngunit ramdam niyang unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay nagiging bahagi ng lugar, ang kanyang balat ay nagkakaroon ng kakaibang ningning, parang unti-unti siyang nagiging tulad ng mga nilalang dito. Hindi, bulong niya. Ayokong manatili rito. Isang matinis na halakhak ang lumutang sa paligid. Huli na ang lahat, sabi ng isang tinig. Isang figure ang lumapit sa kanya, si Angel, ngunit hindi na siya ang dating Angel. Ang kanyang balat ay may kantab na parang ginto, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kulay pilak. Sumama ka na sa akin, Jerome, bulong ni Angel. Dito, hindi na tayo kailanman magugutom. Hindi na tayo kailanman masasaktan. Ngunit alam ni Jerome ang totoo, walang kalayaan sa beer inn. Hindi ako magiging tulad mo, sigaw niya, at sa huling pagkakataon, sinubukan niyang pumiglas, ngunit biglang lumamlam ang kanyang paningin. Miguel at ang katotohanang hindi niya matatakasan. Narating ni Miguel ang gitna ng lungsod, kung saan nakita niya ang isang altar na may malaking salamin. Sa loob ng salamin, nakita niya ang sarili niyang refleksyon, ngunit hindi siya ang nakikita niya. Sa halip, isa siyang nilalang na katulad ng mga nasa paligid niya. Bakit nandito pa ako? Tanong niya sa sarili. Hindi ko dapat hinayaang makuha nila ako. Dahil ikaw ay isa sa amin na. Isang malalim na tinig ang bumalot sa paligid. Sa isang iglap, lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal, ang tagapamahala ng beer inn. Hindi mo na matatakasan ang iyong kapalaran, Miguel, sabi nito. Ikaw ang susunod na tagapangalaga ng lungsod. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang huling tagapagbantay, sagot ng matanda. At ang iyong kapalaran ay nakatali na sa lungsod na ito. Napatingin si Miguel sa paligid, wala na si Jerome, si Rica, si Patrick. At si Angel, na ngayoy reyna na ng lungsod. Hindi, bulong ni Miguel. Hindi ako susuko. Ngunit bago pa siya makatakbo, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya. At sa huling pagkakataon, bumalik ang lahat ng alaala sa kanyang isip, kung paano sila naligaw, kung paano sila natukso, at kung paano niya binalikan ang isang bagay na hindi na dapat binalikan. Ngayon, siya na ang bahagi ng beer inn. Ngunit sa halip na sumuko, pinilit ni Miguel na labanan ang kapangyarihang bumabalot sa kanya. Hindi ako magiging bahagi ng beer inn. Sigaw niya. Napatahimik ang mga nilalang sa paligid. Kahit si Angel ay tila nagdadalawang isip. Miguel, wala ka nang magagawa. Hindi pa tapos ang lahat. Gamit ang natitira niyang lakas, hinawakan ni Miguel ang isang anteng-anteng na iniwan ng matanda sa kanya bago siya umalis. Biglang lumakas ang liwanag nito, at sa isang iglap, nagsimulang manginig ang buong lungsod. Ang mga nilalang ay nagsimulang sumigaw, at ang lupa ay nagbitak-bitik. Si Angel ay lumapit sa kanya, galit na galit. Miguel, itigil mo yan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Mas alam ko kung paano lumaban kaysa sa sumuko.
Sa huling pagkakataon, isinagawa ni Miguel ang ritual na itinuro ng matanda sa kanya. Isang itim na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa lupa, lumamon sa mga anino, at nagsimulang sirain ang ilusyon ng Beer Ingen. Ngunit kasabay nito, ramdam niya ang bigat sa kanyang katawan. Kailangan kong iligtas ang lahat, bulong niya. Sa di kalayuan, nakita niyang nakagapos pa rin si Jerome. Kailangan niyang umabot sa kanya bago tuluyang maglaho ang lungsod. Sa gitna ng gumuho at kumikislap na ilusyon ng Beer Ingen, mabilis na tinakbo ni Miguel ang altar kung saan nakagapos si Jerome. Halos hindi na ito makatayo, nanlalamig ang katawan at tila wala ng sigla. Jerome, gising, sigaw ni Miguel habang pinakawalan ito. Dahan-daang iminulat ni Jerome ang kanyang mga mata, tila isang taong galing sa malalim na panaginip. Miguel, anong nangyayari? Wala ng oras, kailangan nating umalis. Sa likuran nila, lumakas ang panginginig ng lupa. Ang lungsod ay patuloy na nawawasak, at ang mga nilalang na dati mukhang mga tao ay unti-unting bumabalik sa tunay nilang anyo. Mga nilalang na hubad ang balat, walang mata, at may mahahabang kamay na tila mga galami. Hinayla ni Miguel si Jerome at mabilis silang tumakbo palabas ng bulwagan. Ngunit sa paglabas nila, isang matinis na sigaw ang pumuno sa paligid. Hindi kayo makakatakas, si Angel. Ngunit hindi na siya ang Angel na kilala nila noon. Ang kanyang balat ay naging malakristal na ginto, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa loob ng kanyang bungo. Ang kanyang katawan ay lumulutang sa hangin, at mula sa kanyang likuran ay may lumalabas na mga itim na anino. Dito kayo nababagay, sabi niya, ang kanyang boses ay nag-echo sa buong lungsod. At hindi ko hahayaan na sirain ninyo ang mundong ito. Nagkatinginan sina Miguel at Jerome. Alam nilang wala silang laban kung mananatili sila. Kailangan nating hanapin sina Patrick at Rica. Sigaw ni Miguel. Hindi tayo pwedeng umalis nang hindi sila kasama. Mabilis silang sumuot sa isang makipot na eskinita. Sa bawat sulok, may mga aninong sumusunod sa kanila, ngunit sa tulong ng anteng-anteng ni Miguel, nagagawa nilang itaboy ang mga ito. Ang paghahanap kay Rica at Patrick. Sa di kalayuan, narinig nila ang isang mahina ngunit pamilyar na tinig. Tulong. Si Rica, nagmamadaling pumunta sina Miguel at Jerome sa pinagmulan ng tinig. Doon nila nakita si Rica, nakahandusay sa isang madilim na silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga itim na marka, parang ang Beer Ingen mismo ay sumusubok na siyang lamunin. Rica, tinawag ni Miguel, kailangan nating umalis. Umiling si Rica, luhaan. Hindi ko alam kung kaya ko pang umalis. Nararamdaman ko na akong nagiging isa sa kanila. Hindi, sigaw ni Miguel. Hindi pa huli ang lahat. Hinawakan niya ang anteng-anteng at inilapat sa noo ni Rica. Isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya, at dahan-daang naglaho ang mga itim na marka. Napahinga ng malalim si Rica, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muli ang init ng kanyang sariling katawan. Salamat, Miguel. Wala ng oras. Kailangan nating hanapin si Patrick. Sabi ni Jerome. Ngunit sa pagbilang nila sa kabilang silid, doon nila nakita si Patrick. At hindi na siya mukhang tao. Si Patrick ay nakatayo sa gitna ng isang silid na puno ng mga lumulutang na ilaw. Ang kanyang balat ay nagbago, wala na itong kulay, parang isang marmol na estatwa. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Angel, nakangiti, tila ipinagmamalaki ang kanyang bagong nilalang. Huli na kayo, sabi ni Angel. Si Patrick ay isa na sa amin. Patrick, alam kong nandyan ka pa. Bumalik ka sa amin. Sigaw ni Miguel. Bahagyang gumalaw si Patrick, ngunit tila hindi niya alam kung sino ang tinatawag. Hindi niya na kayo naaalala, sabi ni Angel. At kahit naaalala pa niya, hindi na siya maaaring bumalik. Siya ngayon ay isang tagapagbantay ng Beer Ingen. Isa siya sa amin. Nagkatinginan sina Miguel at Rica. Hindi tayo pwedeng sumuko, bulong ni Miguel. Kung nailigtas natin si Rica, kaya rin natin si Patrick. Lumapit si Miguel kay Patrick, hawak ang anteng-anteng. Ngunit bago pa niya ito maabot, biglang hamarang si Angel, itinutok ang isang matulis na itim na sibat sa kanyang dibdib. Kung lalapit ka pa, Miguel, ikaw mismo ang mawawala, banta niya. Pero hindi natinag si Miguel. Patrick, kung totoo ang pagkakaibigan natin, lalaban ka. Hindi ikaw ang Beer Ingen. Hindi ikaw ang anino nila. May kung anong pumasok sa isip ni Patrick. Bahagya siyang nanginig,
At sa isang iglap, parang may bumalik na alaala sa kanyang mga mata. Miguel, Rika, Jerome. Napasigaw si Angel. Huwag mong hayaang maalala niya. Ngunit huli na, sa isang iglap, hinawakan ni Patrick ang kamay ni Miguel. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog sa paligid nila. Ang lungsod ng Birmingham ay muling yumingin. Ang pagkawasak ng lungsod, nagsimulang gumuho ang lahat. Ang matatiyog na gusali ay bumagsak, at ang ilaw sa paligid ay kumupas. Ang mga nilalang ay nagsimulang maglaho, isa-isa silang hinihigop ng kadiliman. Kailangan nating umalis, sigaw ni Jerome. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Patrick at hinayla ito palayo. Sa di kalayuan, nakita nilang bumubukas ang isang portal, ang daan pabalik sa tunay na mundo. Ngunit may isang bagay na hamarang sa kanila, si Angel. Nakahiga sina Miguel, Jerome, Patrick, at Rika sa malamig na lupa, habang unti-unting bumabalik ang kanilang malay. Ang hangin ay sariwa, ang amoy ng kagubatan ay pamalot sa kanila, isang patunay na nakabalik na sila sa tunay na mundo. Nagkatinginan silang apat, puno ng pagod ngunit may ngiti sa kanilang mga labi. Nakabalik tayo, bulong ni Rika, napapaluha sa tuwa. Oo, at buo tayong nakalabas. Sagot ni Miguel, tinutulungan si Patrick na makaupo. Si Jerome ay tahimik na nakatitig sa langit, hindi makapaniwalang buhay pa siya. Akala ko doon na tayo mamamatay, aniya. Pero heto tayo, buhay. Nakaligtas. Nilingan nila ang paligid, puno ng mga puno, lumang daanan, at ang pamilyar na tanawin ng kagubatan. Wala na ang nakasisilaw na lungsod. Wala na ang mga nilalang na kumukuha ng kaluluwa. Wala na ang anino ng Birmingham. Ang pagbabalik sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating nila ang gilid ng bundok kung saan nagsimula ang kanilang hiking. Dito nila natagpuan ang rescue team na matagal nang naghahanap sa kanila. Salamat sa Diyos. Akala namin hindi na kayo babalik. Sigaw ng isang rescuer habang sinalubong sila. Mahigpit silang niyakap ng mga nag-aalalang pamilya at kaibigan. Anong nangyari sa inyo? Tanong ng isang pulis. Nagkatinginan sina Miguel, Rika, Jerome, at Patrick. Paano ba nila ipapaliwanag ang Birmingham? Ang lungsod ng hiwaga at panlilinlang. Napangiti si Miguel. Naligaw kami, pero natagpuan namin ang isa't isa. Yun lang ang tanging sagot na kanilang ibinigay. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sila sa normal na buhay. Ngunit ang kanilang karanasan sa Birmingham ay nanatili sa kanilang mga isipan, parang isang panaginip na hindi kailanman malilimutan. Si Patrick, na halos naging bahagi ng Birmingham, ay nagsimulang pagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya at mga tunay na kaibigan. Natutunan kong minsan, ang mga nakasisilaw na bagay sa buhay ay maaaring patibong. At minsan, ang tunay na kayamanan ay hindi material na bagay, kundi ang mga taong nagmamalasakit sa atin. Si Rika, na muntik nang hindi makatakas, ay natutong pahalagahan ang sarili. Hindi ko kailangang maging perpekto o sundan ang sinasabi ng iba para lang makaramdam ng halaga. Ang mahalaga ay alam kong ako'y may sariling dangal at pagkatao. Si Jerome, na muntik nang sumuko, ay natutong lumaban para sa buhay. Kapag nararamdaman mong gusto ka ng lamunin ng kadiliman, alalahanin mo kung sino ka, kung sino ang nagmamahal sa'yo. Hindi tayo kailanman nag-iisa, at si Miguel, ang dahilan kung bakit silang lahat ay nakaligtas, ay natutong magtiwala hindi lang sa sarili kundi sa kanyang mga kaibigan. Hindi natin kayang harapin ang lahat mag-isa, kailangan natin ng mga taong tutulong at magpapalakas sa atin. Ang tunay na lihim ng Birmingham. Bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay, bumalik si Miguel sa kagubatan, sa eksaktong lugar kung saan lumitaw ang portal ng Birmingham. Wala nang kahit anong bakas ng lungsod, ngunit nang sumiklab ang malakas na ihip ng hangin, may narinig siyang bulong sa kanyang likuran. Ang Birmingham ay hindi nawawala, naghihintay lamang ito. Mabilis siyang lumingon, walang tao, walang nilalang, ngunit sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng puno, nakangiti, tila alam ang lahat ng nangyari. Hindi ito ang huling beses na maririnig mo ang pangalan ng Birmingham, Miguel. Nagpatuloy ang matanda sa paglalakad, at sa isang iglap, nawala siya sa paningin ni Miguel. Nagbuntong hininga si Miguel. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, ngunit para sa kanila, ang mahalaga ay ligtas silang lahat, at ang Birmingham ay mananatili na lamang isang alamat, hanggang sa muli nitong pagpapaalala.
Wakas,